The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 35. Kailangan niya mag-isip ng paraan upang bumalik sa piling niya si Reyna. Hindi niya kayang mawala ito ng tuluyan sa buhay niya. Hinahanap-hanap niya ito sa bawat sandali. Isipin pa lamang niyang hindi ito makakasama sa susunod pang mga araw ay tila siya mababaliw ng tuluyan. He groaned as he closed his eyes, remembering Reyna and his thoughts. He has to do something to take her back in his arms again. There's no way he'll let her to leave him this way. Hindi siya makakapayag lalo pat dinadala nito ang bunga ng pagmamahal niya rito. Ibabalik niya si Reyna sa San Luis. She was helping Anna to prepare for their supper when her phone suddenly rang. She answered it immediately when she saw Ella's name on the screen. Nagkaroon ng biglaang meeting sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Ella at hindi ito pwedeng umalis dahil darating daw ang pinaka-boss nito at baka malate na rin ito ng uwi. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari ay siya munang sumundo kay Diego sa school. Kaagad naman siyang pumayag. Pagkatapos nilang mag-usap magpinsan ay inayos ni Reyna ang sarili upang sunduin ng pamangkin. Papatayin ko muna ang stove para makaalis na tayo. Wika ni Anna. It's okay, Anna. Ako na lang susundo kay Diego. Kaya ko naman Mabuti pa'y magpahinga ka na muna. Inabot niya ang susi ng sasakyan sa ibabaw ng counter. Naku, halos ikaw din naman ang gumawa ng lahat ng gawain ko Nahihiyang sabi ni Anna na napakamot sa bataok. It's alright, sari naman ako. Sige na, kailangan ko nang umalis. Kung yan ang gusto mo, careful sa pagmamaneho. Nakangiting tinanguan niya si Anna. Bago pa lumabas ng kabahayan, kabisado naman niya ang daan patungo sa paaralan ni Diego. Dahil 2 beses na niya itong sinundo sa preschool kasama si Anna. Sa tuwing malalate kasi ng uwi si Ella ay siyang nagkukusang sunduin ng bata. 20 minutes drive lang naman ang layo ng paaralan ni Diego mula sa bahay ni Ella. And beside, she likes talking with Diego. Napakatabil nito sa loob ng sasakyan at hindi siya nabuburyo kapag ito ang kausap niya. Diego is so bubbling and funny the way he talked. Tila kasi itong matanda kung magsalita. She parked her car close to the school entrance para hindi na siya mahirapan pa. Tumingin si Reyna sa suot niyang relo. Meron pang nalalabing 8 minutes bago matapos ang klase ng pamangkin niya. Pinatay niya ang ignition ng kotse saka bumaba. Hindi pa man siya nakakalayo mula sa sasakyan niya ay biglang may lalaking humarang sa daraanan niya. Pasimpleng lumapit ito sa kanya na ipinagtataka niya at mabilis ang naging kilis nito na namalayan na lamang niya na biglang nanlabo ang paningin niya nang dumantay ang daliri nito sa bandang leeg niya kasunod niyon ay pagkawala ng ulirat niya. Minulat na rin ang mga mata. Nasa loob siya ng isang pamilyar na silid. Nakahiga sa malambot na kama na king-size bed. Nasaan siya naroon? At anong ginagawa niya rito? Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang maalala ang nangyari sa may parking lot. Paano nangyaring nawalid siya ng malay nang lumapit ang lalaking iyon sa kanya? Kinidnap ba siya ng estrangherong lalaking iyon? Sumipa ang takot sa dibdib niya kasunod ng matinding pag-aalala. Hindi para sa sarili kundi para kay Diego. Sinulyapan niya ang orasan sa relo. Gayon na lamang ang panlulumo niya nang mapagtanto kung anong oras na. Bumangon siya ng tuluyan buhat sa kama at kaagad na hinawi ang kortina. Natutok niya ang sariling bibig. Bumalat na ang kadiliman sa labas at sa nakita niya ay nasa mataas ang lugar. Dahil mula sa kinatatayuan niya ay nakikita niya ang maraming ilaw at iba't ibang mga sasakyan mula sa ibaba. Mabilis niyang tinungo ang pinto. Kailangan niya makalabas at makabalik sa paaralan ni Diego. Pinagala na rin ang paningin at hinanap ng mga mata ang bag at na makita iyon ay kaagad na binuksan iyon upang kunin ang telepono. Subalit wala roon ang cellphone niya. Kinuha ba ng lalaking iyon ang cellular phone niya? Napahila mo siya gamit sa sariling mga palad. Si Diego ang tanging laman ng isip niya. Ella entrusted her son to her. But, tuluyan na siyang napaiyak sa labis na pag-aalala sa pamangkin. Sino ba naman kasi ang lalaking iyon at anong kailangan nito sa kanya? Bakit kailangan itong ikulong siya sa silid?
Saan naman siya kukuha ng pera kung sakaling yun ang habol nito? Bukod sa maliit na halaga, sa sarili niyang bank account ay wala na siyang mapagkukunan ng salapi. Nasa ganoon na siyang realisasyon nang maulingan niyang ang pagpihit ng sino mang nasa labas ng pinto. Napaatras siya kasabay ng pagkamangha nang pumasok buhat sa labas ng pinto ang lalaking araw-araw, oras-oras na pinananabikan ng puso niya. Nagdala ako ng hapunan. Wika ni Froilan na tuluyang pumasok sa loob ng silid. Froilan, have a seat habang mainit. Anong ginagawa ko rito? Bakit ako naririto? Sino ang lalaking yun? Anong ginawa niya sa akin? Maagap na putol na Reyna sa sasabihin nito. Naglakad ito at ipinatong ang daladalang pagkain. Pagkatapos, imaras na bumuntong hininga. It was Ken, kaibigan ni Kuya Nathan. I asked him a favor to do what he did to you. He is an expert in martial arts, and what he did to you is part of his just chi technique. But he makes sure that he will just put you to sleep for an hour. Sabi nito habang papalapit sa kanya. Diyan ka lang. Huwag ka nalapit. Sweetheart, bakit mo ginawa yun? I have to. This is the only way para magkausap tayo. Kailangan ko bumalik sa school. Kailangan balikan ko si Diego. Baka na paano yung bata. Nangilid muli ang luha sa sulok ng mga mata. Sarado ng school, and it's already past 7 in the evening. Paano si Diego? Marahas na napabuntong hininga si Froilan. Hindi hinihiwalay ang pagkakatitig sa kanya. Kuya fetch him from school, bago ko pa man dumating. Ano? Napamaang siya. At saan naman dadalhin ni Nathan si Diego? I have no idea. But you won't harm the child. You know him very well, more than I do. Diba? Nakaramdam siya ng relief sa kaalamang iyon. Of course, Nathan can do nothing to harm Diego. And as far as she remembered, Nathan likes children a lot, and she trusted him. Pinano mo ba ang lahat ng to? At paanong napapayag ni Nathan ng mga teachers sa school na iyon ang ipagkatiwala nila ang bata sa kapatid mo? He has his own way, sweetheart. Ang mahalaga ay safe si Diego. Malabang ay nakauwi na rin ang bata kaya huwag ka na mag-alala. Eh ako, bakit mo ka pinadukot? Hindi kita pinadukot. We just need to talk. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Froilan. Tapos na sa atin ang lahat. Kung ano man ang meron tayo. Iyon ay kung meron man sa pagitan natin dalawa. Wika na Reyna. Hindi ako pumapayag na matatapos na lamang lahat sa atin, Reyna. Mas lalong hindi ako pumapayag na putulin ang relasyon natin. That's not gonna happen. Kailangan ka nang bumalik sa bahay ni Ella. You're not going home. This is your home too. You'll stay here with me. Pinagala niya ang mga mata sa kabuuan ng silid. Saan nga ba siya dinala ni Froilan? Sa sobrang takot at pag-aalala niya, ay hindi na niya ito napagtuunin ng pansin. Naakit na rin siya na sumang-ayon dito pero hindi maaari. Ayaw niyang may kahati sa pagmamahal nito. Higit sa lahat ay ayaw niyang saktan ng damdamin ni Trisha sa kabila ng mga balak nito sa magiging anak nila. Kinagat niya rin ang ibabang labi upang pigilan na huwag pumatak ang mga luha. Nakuha mo na ang gusto mo, hindi ba? Nasaktan mo na ako. Ano pa bang gusto mo? I don't mean to hurt your feelings. Nasasaktan din ako sa nangyayari sa ating dalawa. Sabi ni Froilan. Pinagmasdan ni Reyna ang binata. Malayong-malayong itsura nito noong huling nakita niya ito. Magulo ang humabang buhok nito. Malalim na rin ang nangingitim na bahagi ng gilid ng mga mata nito. Idagdag na rin na yumayabong ang buhok sa mukha nito na hindi man lang nito nagawang ahitin. At pakiramdam din siyang tulad niya ay bumaba rin ng timbang na lalaki. Miserable din ba ito katulad niya? She doubted. Ikakasal na ito kay Trisha, hindi ba?
Walang patutunguhan ng usapang ito, Froilan. Mabuti pa hayaan mo na ako makaalis. Bakit? Mali bang ibigin ka? Kasalanan bang mahalin ka? Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita, so please don't do this to us. Oh God, she loved him so much too. Subalit natatakot siya na baka hindi niya makayanan ng sakit. Nakikiusap ako, Froilan. Let me go. Pakiramdam niya ay nagbabara ang lalamunan niya sa pagpipigil na huwag maiyak. No, Reyna. Dito ka lang. Hindi ka aalis until we sort things out together. Hindi na ako makakapayag na mawala ka sa paningin ko at maliyo ka sa akin. I won't let you out of this room until you listen to me. May bahid ng determinasyon ng boses ni Froilan. He walked back towards to the door and locked it. Isinilid ang susi sa bulsa ng maong nitong pantalon. Ang laki ang mga mata ni Reyna na sundan ng tingin ng binata. Seryoso ba itong ikulong siya sa silid na ito? Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Tanong ni Reyna. Tama na, Froilan. Hindi mo pwedeng ipagkamali ang pag-ibig sa tawag ng laman. What you have felt for me isn't love, but more on lust. You just only need me in your bed to please you sa tuwing kailangan mo kung kailangan mo ng kasiping at sa tuwing... What the hell are you talking about? Of course not. That's not true. Alam mo hindi totoo yan. Putol nito sa mga sasabihin niya. Stop it, Froilan. Please. Stop making me feel stupid all this time. Ang sakit-sakit na eh. Sobrang sakit na. Gumaral ka ng tinig na Reyna. Sunod-sunod na rin ang pagpatak ng mga luha sa mga mata niya. Akmang lalapitan siya ni Froilan. Please don't. Mahal kita. Ikaw lamang ang importanteng babae sa buhay ko. At hindi ako magsasawang sambitin ng katagang iyon dahil iyon ang totoo. Totoo? Alin ang totoo, Froilan? Hindi pa ba sapat sa'yo ang sakta ng damdamin ko? Pinahid ni Reyna ang mga luha sa pisngi saka nagpatuloy. Gusto mong maghiganti sa mga kasalanan na papasayot sa pamilya mo, hindi ba? Nung una nagtataka ako kung bakit kayo na lamang ang galit mo sa akin nung unang dating mo sa mansyon. Wala na akong ginamang tawa para sa'yo. Of course, dahil nakaratay pa dun sa ospital sa papa. Kaya saka mo ibinantol ang galit mo sa kanya, diba? Then all of a sudden, ay nagbago ang pagtarata mo sa akin. You made me feel that I'm important to you. That you learned to love me sa kabila ng galit mo sa papa. Suminghot sa Reyna. Ang buong akala ko ay mahal mo talaga ako. But I was wrong. Parte pa rin pala ng paghihiganti mong pag-ibigin ako. And you did. Nagtagumpay ka nga't minahal kita ng higit yata sa buhay ko. Pinigil ni Reyna ang sarili na huwag mapagulhol. Kailangan na niyang ilabas ang kinikimkim na sama ng loob. Sinabi ba sa'yo ni Trisha tungkol dyan? Umiling siya. Narinig ko mismo sa bibig mo, Froilan. I was there outside the library noong nag-uusap kayo ng mama mo ng araw mismo na dumating siya. Kinamumuhian mo ang papa dahil sa pagpasplang ng mga tauhan niya sa totoong mga magulang mo. Oh God, let me explain, sweetheart. Nakaganti ka na. Wasak na ako. Wala na rin ang papa. Kulang pa ba yun? Kulang pa ba akong kabayaran para mapatawad mong papa sa mga kasalanan niya sa'yo at sa pamilya mo? Naninikip na naman ang dibdib niya. Nararamdaman niya ang pamimigat niyon. Naghihirap ang kalooban na Reyna. Sweetheart, I was wrong. Tila hirap-hirap na panimala nito. Nagkamali ako. Nilamon ng galit ang dibdib ko sa kagustuhan ko makapaghiganti sa taong nagpapaslak sa mga magulang ko. Namin ni Kuya Nathan. Tumingin ito sa kisame, marahil ay upang pigilan ang pagpatak ng mga luha mula sa gilid ng mga mata nito. Buong buhay ko itinanim ko sa puso't isipan ko na ang papa mo ang nag-utos sa sapilitang papayaging ibenta ng mga magulang ko ang di kalakihang lupa na pagmamay-ari nila. But my biological parent refused to sell the land. Nanlaban ang itay nang makitang sinakta ng mga hayop na iyon ng inay. Nagigting ang mga bagang ni Froilan nang maalala ang masaklap na pangyayari na iyon sa buhay nito.
Hindi niya mapigilan ang sarili niyang damdamin at ang magalit. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.